Live na po. Okay. Tanong po ito ni Sakusa. Boss G, tanong ko lang po, paano po ba maging tamang magulang at paano maging tamang ina at ama sa mga anak ko? Single mom po kasi ako at iniwan kami ng asawa kong babaero at lagi pong nasasabungan. Ngayon po, gustong bumalik ng asawa ko at ayoko na. Kaya tinatanong ko po sa inyo, paano po ako magiging epektibong nanay at tatay sa mga anak ko? Una mo munang isipin na ikaw yung anak. Ano ba palagay mo yung gusto mong ituro sa'yo ng magulang mo? Come from that standpoint na ikaw ang anak. Kasi, ang basic principle, a good leader is also a good follower. Ano ibig sabihin? Para maging magaling na leader ka, o maging magaling na magulang ka, dapat maging magaling ka munang tagasunod ng magulang mo. Ba? Ngayon, ito ngayon ang problema. Magulang mo, baka hindi ka naturuan. Kaya nga hindi ka nakapili ng tamang asawa eh. Kaya nga nakuha mong klase ng asawa, butata eh. Diba? Ngayon, wala ka na magagawa dyan. Ngayong may anak ka na, lumagay ka na kunyari, ikaw yung anak. Tapos ano palagay mo? Yung mga gusto mong matutunan bilang bata na ganyan na ngayong katalino ang kaisipan mo. Doon mo ngayon malalaman kung ano dapat mong ituro sa anak mo. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, hindi niya hihiwalayan. 22:6 ang kawikaan. Yan ang sagot ko rin. Next question. Tanong po ito galing kay John Patrick Esteaga Martinez. Anong masasabi mo sa mass report kay Rendon Labrador noon? Sarado lang ba ang utak ng tao o mali lang talaga ang ginawa ni Rendon noon? Parehas siya. Kasi alam mo, tingnan mo, ano ba pinaglalaban ni Rendon? May mga bagay siyang tama na ipinaglalaban eh. Hindi mo naman maaalis yun eh. Ang problema kasi, yung paraan kung paano niya pinaglalaban yung mga bagay na tama. Una, gusto niyang tumalino mga Pilipino. Parehas kami. Pangalawa, gusto niyang matigil yung mga bagay na nangyayari sa internet na hindi tama. Parehas din kami. Ang pinagkaiba naming pinakamalaki kung bakit ako tanggap ng tamang bayan at si Rendon na hindi masyado, yung approach namin magkaiba. Meron kasi si Rendon, pinepersonal niya yung mga tao. Sila Coco Martin, sila Michael V, at marami pang iba pinepersonal niya. Inaatake niya personal yung mga tao na yon. Ako naman, ang inaatake ko naman yung maling gawain ng mga tao. Kaya hindi ako masyadong inaatake ng mga tao eh. Bakit? Kasi yung maling gawain. Ngayon, ang ibig sabihin ng maling gawain, inihihiwalay mo yung tao dun sa mga bagay na maling ginagawa niya. Si Rendon naman, yung tao yung inaatake. Eh syempre, pag inatake mo tao, may mga bagay na tamang ginawa yan. May mga bagay na mali din na ginagawa yan. Kung inaatake mo yung tao dun sa mga maling ginagawa niya at ang tao ang inaatake mo, natatapakan mo pati yung mga tamang ginawa ng tao na hindi ngayon mabango sa pandinig ng publiko. Doon nagkakaproblema eh, diba? Pag inatake mo tao, magkakaproblema ka. Yan ang sagot ko ron. So ngayon, tatanong mo ngayon, kung tama ba yung ginawa ni Rendon o hindi lang talaga bla bla, bobo lang talaga yung mga nakikinig sa kanya, I think it's both. Pero mas malamang na mali kasi yung approach ni Rendon kahit tama pa yung mga bagay na pinaglalaban niya. The intention is good, but the execution is bad. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito galing kay Helbert Sanchez. Boss Brother Chi, good evening po. Ano pong pinagkaiba ng mabait sa mabuti from Cebu? Yung buti, gumagawa ng mga bagay ng kabutihan. Yung bait, may kinalaman sa katinuan. Paano katinuan? May kinalaman sa sanity yan eh. Hindi ka baliw. Ngayon, paano nangyari yun? Hindi ba kapag nasisiraan ng ulo isang tao na babaliw, ang tawag nila, nawawala sa katinuan. Minsan, wala kang kamalay-malay, etimolohiya lang ng salita. Tangina, malupit pala ibig sabihin eh. Yung mga regular na ginagamit ng mga tao, if you will only learn etymology, Pilipinas, kung matututo lang sana kayo ng pagkakahabi at ibig sabihin at pinanggalingan ng mga salita, malayo mararating mo as a public speaker eh. And the world needs good public speakers. Ang problema, napakakarampot ng mga taong naiintindihan bawat salitang lumalabas sa sarili nilang bibig. Kasi ang problema, meron silang akala dun sa salita. Tapos yung akala din nila tama. Minsan doon nagkakaproblema eh. Yung hindi magkaintindihan kung ano pinagkaiba ng mabait at saka mabuti kasi hindi mo alam kung ano ibig sabihin ng mga salita. Each individual word has its own story.
Yun ang etymology. Kung saan nanggaling yan, kung ano ibig sabihin yan, kung saan nagmula, kung saan possible na papunta yung salita. Yun ang etymology. Etymology ng salita. Ngayon, you have to dissect each and every individual word for you to get the actual meaning. At walang dalawang salita na parehas ang kahulugan. Tungkol dun sa tanong, mabuti at saka mabait. Yung mabuti, gumagawa ng mga bagay na kabutihan. Yung mabait, may kinalaman sa katinoan, may kinalaman sa sanity. Yun ang sagot ko. Next question. Tanong po ito galing kay Eliza May Lamurin. Duterte po ba or BBM? Sino po mas okay sa'yo? Ikaw muna. Ako muna rito. Duterte o BBM, hindi ko pa alam. I haven't done enough research, pero alam ko yung kabulukan ng magkabila kasi nanonood ako ng mga bagay sa internet. Alam ko rin yung mga matitinong nagawa ng magkabila kasi nanonood din ako ng mga bagay sa internet. Halimbawa, Duterte, maganda ba yung drug war? Maraming namatay, pero naalala ko yung panahon ng level of safety noon and security napakataas. Yung pagkakatiwala at dignidad ng mga pulis intact. Pagkakatiwala ng mga tao sa mga pulis at dignidad ng mga pulis intact kasi lahat ng mga siraulong pulis at skalawag pinapatapon sa iba-ibang lugar. Hindi ko makakalimutan yung ganung pakiramdam. Kaya kaso hindi ko rin naman makakalimutan yung ngayon ay pakiramdam ng isang Sara Duterte na hindi siya uma-attend sa mga hearing. Tapos nagbabanta pa siya dun sa Marcos na presidente. Sa akin, sablay yun. Hindi ko rin naman makakalimutan yung mga bagay na tamang ginawa ng Marcos na hindi tayo binibenta sa China at ang ginagawa, nakikipag-alyansa sa lahat ng mga karatig na mga bansa para tumulong para hindi tayo kamkami ng China. Pero hindi ko rin naman nakakalimutan ang atraso ng BBM na sinabi niya na gagawin niya daw 20 pesos ang bigas. Hindi ko rin nakakalimutan yun eh. So nakikita ko yung magkabilang panig. Doon sa dalawa na yon, wala pa akong pinapanigan sa ngayon. At malamang kung may panigan man ako, boboto ko na lang. Hindi ko ikakampanya. Bakit? Kasi makakakita kayo ng kabulukan sa mga taong ikakampanya eh. Tapos pagka nakikita nyo na yung mga kabulukan, ang mangyayari ngayon, sasabihin nyo, bulok yung kinakampanya ni Chester. Lumang tugtugin yan. Yan ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito galing kay John Ray Regancia. Sir, tanong ko lang, paano ba mag-handle ng taong hindi sila masasaktan pag sasabihan ko sila? Sa akin, diretso, ang pinaka-effective na paraan para pagsabihan mo isang tao, tatulungan ako kaya, Pilipinas, sa akin muna sandali, attention. Isa sa mga pinakamalalaking bagay na matututunan nyo to galing sa akin, Pilipinas. Ang kailangan ko muna sa inyo, i-share nyo muna itong live na to para maraming tao makapakinig, maraming tao matuto. Share nyo muna itong live to. Ngayon na, share nyo. Tapos type done kapag na-i-share nyo na. Hindi ko pala, nakalimutan ko pala, dapat pala nag-live tayo doon sa Chichester Official kasi sira na yung Project 1M na page. Halos hindi ko makalat yung post kapag ka doon sa Project 1M na page eh. Pero doon sa Chichester Official, ang ganda eh. Sige, type done. Repost nyo muna, tapos type done. Pataas muna tayo sandali ng viewers. It's not too much na hingi naman sa inyo na tumaas ang viewers. Bakit? Wala naman akong kinikita rito, alam nyo na yun. Ang gusto ko lang makatulong sa mga kapwa-tao, kaya ako regular na nagla-live. Alam nyo rin naman, wala ako napapala rito bukod sa pagod, sa puyat, at saka si taba ng utak ko. Nilalabas ko sa inyo para matuto kayo. So hindi naman siguro masyadong mabigat na i-request ko sa inyong i-repost nyo yun. I-share ninyo yung live. Sige, go. Gusto ko muna makakita mga nag-repost na. Naantay ko lang muna si Gil. So habang nag-aantay ako, gusto ko muna makita yung repost. Sige, go. Tapos pakitap yung heart. 5,900 hearts lang ito. Gusto ko makita ng 10,000 hearts. Let's go. 6,000. Okay, good job. 6,100. Let's go for 6,100. Patap ng heart. 6,300. Okay, good. Sige, ayos. 7,300 hearts. 7,600. 7,900. 8,100. 84. 85. 87. 91. 93. 95. 97. 99. 10,000. Okay, good job. Antay ko lang muna sandali, sige. Bigyan nyo pa ako ng ilang segundo pa. Para meron ako makakausap dito. Tapos yung mga gustong pumunta rito, nandito lang kami sa Domsa. Nandito lang kami sa Domsa. Domsa Viewpoint sa Angono, Rizal. So kung gusto nyo pumunta, nandito ako hanggang alas 3 na madaling araw.
Nagsaserve lang si Gil. Gusto ko sana ipakita sa inyo kaso naka-tripod ito Pero nagsaserve lang si Gil dito. Kasi short stack kami ngayon. Bitin kami sa tao ngayon. Okay. Meron ka pa ba dyan ng kopya ng tanong? Yes. Sige, go. Let's go. Ayan, nagkano na po. Okay, sige. Ang naaalala ko dun sa tanong, yung tungkol sa paano magsaway ng tao na hindi mo-offend. Yeah. Isa sa pinaka-effective na paraan ko, personal, sa pagsaway ng tao, lalo ng mga empleyado, marami kasi akong empleyado. Sa pagsaway ng empleyado, nang hindi nagagalit yung empleyado, matuto kang ilagay yung sarili mo sa posisyon ng empleyado. Palit kayo. Palit kayo ng kalagayan. Bawa, empleyado, hindi sumusunod. Binigyan mo ng rules, hindi pa rin sumusunod. Pinaalala mo yung rules, hindi pa rin sumusunod. Pengin nga ako ng isa pa nito. Wala nang kwenta to Ayan na lang, yan nandyan. Pwede na yan. Okay. Hindi pa rin sumusunod. Binigyan mo na ng rules, ayaw sumunod. Ngayon, paano ngayon ang gagawin? Ako, diretso kinakausap ko lang ang tao. Even better kung sa harap ng maraming tao nga para wala siyang maging kakampi. Kasi may mga iba, yung mga miserable, yung mga ayaw sumunod sa instruction mo, yung ayaw mag-produce ng resulta, naghahanap pa ng kakampihan. Sobrang common yan, naghahanap ng kakampi. Yung mga empleyadong miserable, naghahanap ng kakampi. Ayan. Para hindi humanap ng kakampi, sawayin mo sa harap ng maraming tao. Kasi kung sa harap ng maraming tao niya ginawa yung hindi niya pagsunod sa'yo, diretsuin mo lang din, sa harap din ng maraming tao, sawayin mo siya. Palit tayo ng kalagayan. Ikaw yung magbabayad sa akin, tapos ako, hindi ko gagawin yung trabaho ko sa'yo. Ano mararamdaman mo? Ganon kasimple. Palit tayo ng kalagayan. So, ikaw ngayon ang employer ko. Ikaw ang employer ko. Ako ngayon ang empleyado mo. Tapos, ang expectation is, babayaran mo ko, go lang, babayaran mo ko, tapos, ako naman, tatrabahuhin ko yung ibabayad mo sa akin. So, mauna muna dapat yung trabaho bago yung bayad. Ganun ang basic principle tama? Ngayon, ano gagawin? Babayaran mo ko pag nagawa ko na yung trabaho ko sa'yo. Pero hindi naman tama na dahil lang sumisweldo ako ng tuloy-tuloy, hindi ko nagagawin yung trabaho ko sa'yo. Bakit? Kasi pandurugas yun. Pandurugas Ngayon, ano gagawin? Para matino, yung samahan nating dalawa, babayaran mo ko, tatrabahuhin ko yung pinapatrabaho mo sa akin. Tama? Yun, ganun lang. Ganun mismo. Exact verbiage na yun. Tinuturo ko na sa inyo. Exact verbiage na yun. Ngayon, pag halimbawa, medyo hindi masyadong maganda timpla. O ngayon, para lang, di ba? Just to give a bird's eye view at herd mentality na rin at the same time, kausapin mo yung kasama. Yung kasama. O ikaw, halimbawa, palit tayo ng kalagayan. Ganito gagawin ko sa'yo. Ikaw magbabayad sa akin, pero ganyan yung gagawin ko sa'yo. Matutuwa ka? Siyempre, obviously, yung kasama ninyo, yung kasama niya na tinuro mo, hindi na agad sasang-ayon yun. Diba? O ngayon, hindi sasangayunan yung isang piraso na sinasaway mo. Automatic na kagad, na nasa iyo na kagad. Yun It goes multiple ways. Na nasa iyo na kagad yung simpatsya ng lahat ng mga taong nakapaligid. At the same time, pati yung taong sinasaway mo, hindi siya ma-offend dahil herd mentality, kahit isa dun sa mga nakapaligid, walang na-offend. Ganon ginagawa ko. Para wala akong sakit ng ulo. Sa akin, simple lang naman Pagka gano'n, naka-herd mentality, set up na, hindi pa rin gumagana sa'yo, tatanggalin na kita. Tanga na, senseless na yan. Naka-herd mentality setup na tayo Diba? So, yun ang sagot ko ron. Ako muna sandali magbabasa ng tanong. Boss, paano po ba bumawi sa anak na matagal ko na kasi napabayaan ko sila? Matanggap ba nila ako na ama? Medyo mahihirapan ka dyan, Brad, lalo na kapag hindi na minor de edad yung anak mo, nakakapag-isip na yung anak mo. Medyo mahihirapan ka dyan. Pero ang pinaka-effective pa rin na paraan, magbigay ka ng oras, as quality dapat yung oras, as dapat mataba utak mo para nire-respeto ka ng mga anak mo. Yan ang sagot ko ron. Next question. Go, Gil. Ayan, Neutral ka bang tao? Minsan, oo. Pero minsan, may bias ako. Alam niyo naman na yun Next question. Go. Tanong po ni Liam Dili, boss, anong thoughts mo sa mga bata na nagsisising mag-boyfriend na maaga, lalo na sa mga babae? Kasi pag wala kang BF, BF week kayo or nating ganun po. Yan po kasi napapansin ko sa ngayon. Boss, anong thoughts mo sa mga bata na pag boyfriend ng maaga, lalo na sa mga babae? Kasi pag wala kang BF, you're nothing po, ganun po. Yan Peer po pressure ang mapapansin. tawag dyan. Peer pressure.
nape-pressure ka sa mga kasama mo. Peer pressure ang tawag dyan. Ako kasi hindi ako fan ng peer pressure kasi madalas sa pagkakataon yung ginagawa ng mga peers mo, mali, sablay. Tignan mo, katulad niyan. Ang dating ngayon, pinatutunog ngayon na para bang importanteng may jowa ka. Bakit? Kasi hindi ka in kapag wala kang jowa. Hindi ka cool pag wala kang jowa. Hindi ka G pag wala kang jowa. Diba? Takina sa akin, isang malaking ka-stupido niya. Pag binubuo mo pa yung sarili mo, hindi ka talaga dapat magjowa. Takina, kukuha ka ng sakit ng ulo, papalo mo sa ulo mo, tapos ikaw hindi ka pa naman ready. Diba? Na, you have to put into consideration na mama chamba na hindi sinasadya na kuryente kayong dalawa. Tapos na bumukol ngayon. O paano ngayon? BF ka pa, GF ka pa, kaya nyo na bang panindigan na mag-anak kayo? Diba? Sabihin mo, paano yan? BF lang naman, GF lang naman. Baka hindi mo alam kung gaano kataas kasi ang birth rate dito sa Pilipinas ng mga minor de edad. Diba? Huwag tayo maglokohan. Pag nakuryente kayong dalawa, magkakantutang kayo niyan. Huwag tayo maglokohan. Ano yan? Mga anong tawag dito? Mga laruan ninyo, mga pipay ninyo. Labubu. Diba? Yan ang sagot ko ron. Tungkol doon sa isang pirasong tanong na yan, yun ang sagot ko ron. Okay, next question. Tanong po ito ni Coach Roll Nilasca. Bro, saan po location mo ngayon? Nandun pa rin kami sa Mahabang Parang, Barangay Hall, Angono, Rizal. Doon sa kabila, Mahabang Parang, Barangay Hall, Angono, Rizal, tuloy-tuloy operation. Dito naman, nandito kami sa Domsa Viewpoint, dito sa Angono, Rizal. Domsa Viewpoint, Angono, Rizal. Overlooking yung nasa likod, hindi nyo lang nakahalata. Sige, go. Next question. Tanong po ito galing kay Jeric Shelby. Tanong lang po, possible pa rin po bang magkaroon ng demonyo kung hindi nag-tridor si Lucifer? Oo. One way or the other, magkakaroon pa rin ng ganun. One way or the other, magkakaroon pa rin ng ganun. Kasi palagay mo ba, di ba? If you put into consideration na kunyari ikaw ang Diyos, tapos binigyan mo ng free will ang mga anghel, binigyan mo rin ng free will ang mga tao. Wala bang kahit isang lalaban doon? Diba? Binigyan mo nga ng free will kahit ano pwedeng gawin. Pero binigyan mo lang din ng mga paalala. Inaralan mo lang din para hindi nila gawin yung mga bagay na hindi nila dapat ginagawa. O ngayon, kung mo binigyan mo ng free will, automatic na yun. Meron talagang gagamit ng free will sa wala sa lugar. Kasi yun nga lang yung mga kabataan nga lang nagsisipag-jowa diba? O free will ninyo, gamitin nyo yan. O tapos pag nabuntis ka, tangin na free will mo rin ngayon. Lalaki ka, tatakbo ka. Babae ka, wala ka. Laglag na to ka mo. Free will mo yan ginamit ko sa kalokohan diba? Mas magreklamo mag-ano ka ngayon. Pinagmamalaki mong proud kang batang ina. Na para bang ang dating, pinagmalaki mong proud kang addict ka. Single mo. Diba? Ganun ang labas nun. Nagkamali ka na nga minsang panahon. Diba? Pinagmalaki mo pa yung pagkakamali mo. Katangahan yan. Magreklamo na iba. Hindi ka parehas ng pagiging single, ma'am. Yung pagiging addict. Hindi talaga. Pero parehas mali yung ginawa ninyo Nung addict at saka nung pumantot ka nang wala ka pa sa hulog. Parehas mali. Ang tanong ko sa inyo, napala ninyo parehas? Opinion na. Subok naman na opinion ko diba? Huwag mo nga lang bobobohan. Tangahan mo, istupiduhan mo. Sige, bala ka sa buhay mo. Kung gusto mo, dagdagan mo pa yung anak mo Diba? Damihan mo pa. Hindi ka na minor de edad na single mother, o edi mayor de edad ka ng single mother. Next question. Ayan, sabi po ni Davi, boss, kalbo ka ba kaya lagi ka nakakap? Tangina naman gano'n kakabobo para nakikita mo nung nagtatali nga ako ng buhok, tatanungin mo pa kung kalbo ako. Stupido naman ito. Napakabobo mo naman. Yan, dyan mo ginagamit yung free will mo sa kabobohan. Next question. Ayan, tanong naman po ito galing kay Kaiji Fushiguro. Kung karunungan ng pinakapangulong bagay, bakit pananampalataya of faith ang kailangan para makapunta sa langit, which is mostly based on emotion and trust without any evidence? Hindi. Hindi. Baka hindi mo lang alam kung ano ibig sabihin ng pananampalataya without any evidence. Hindi. 11.1 ng Hebreo. Ang pananampalataya, may katibayan, may pruweba. 11.1 ng Hebreo. Ang linaw-linaw Basahin ninyo 11.1 ng Hebreo. Pananampalataya, pruweba sa mga bagay na hindi nakikita. May pruweba ang pananampalataya. Hindi nyo lang alam kung ano pruweba ng pananampalataya nyo. Baka ganun kayo manampalataya. Nag-iimbento lang kayo sa mga isip ninyo. Pero ako kasi, yung mga pananampalataya ko, meron akong pruweba. Diba? Baka hindi mo lang alam kung ano ibig sabihin ng pananampalataya. Kaya akala mo walang ebidensya ang pananampalataya. Hindi ganun. Ang pananampalataya may ebidensya, may pruweba.
Kasi paano mo sasampalatayanan yung bagay na walang pruweba? Di ano labas nun, nang huhula ka lang, tapos tsaka ka ngayon nag-imbento ng paniniwala base sa panghuhula mo. Di ba? Ganun ang labas nun. Ay hindi mo lang yata alam kung ano yung mga kinoconsider na ebidensya. Na minsan panahon, mayroong pumunta rito sa mundo, pinanganak ng birhen. Di ba? Yun naman yun. Alam nyo naman na yun, di ba? O tapos nagpasulat ngayon. Tapos for 2,000 years, sikat na sikat yung religion na yun, ang tawag Kristyanismo. Diba? For 1,400 years, sikat na sikat yung religion na yun, ang tawag Islam. Diba? Baka hindi nyo lang yata alam yung paninindigan ng mga pananampalataya ninyo, kaya akala ninyo walang pruweba yung mga pananampalataya. Maling konsepto yun. Maling konsepto. Ano nga ulit yung umpisa ng parte? Kung karunungan ng pinakapangulong bagay, bakit pananampalataya? Kasi yun na nga, tignan mo, sa karunungan, maiintindihan mo kasi na ang pananampalataya may pruweba pala. Pero hindi mo alam yun pag wala kang karunungan. Yun ang sagot ko ron. Sa karunungan, makakakuha ka ng matinong pananampalataya na may pruweba. Sa kawalan ng karunungan, kahit ano, pwede mong imbentohin, tas lagyan mo pa ng pananampalataya dun. Next question. Ang ganda nun ha. In fairness ha. May gusto ko yung tanong na yun ha. Pang matatalino tanong ng audience natin ngayon, no? Takin natutuwa ako. Pang matatalino tanong ng audience natin ngayon, nakakatuwa naman to. In fairness ha, dati puta, puro mga asawa ko ng bababae, anak ko minumura ko, tangina pantogin tanong eh. O, go. Tanong po ni Parasite, boss, pagalitan mo ako, nalulong ako sa sugal, gusto ko lang matauhan. Hindi mo madadaan sa pagalitan yan, nadadaan yan sa disiplina, Brad. Tigilan mo kasi yung kasusugal ng kasusugal mo. Kung bubuo naman, huwag mong tangahan. Sugal ka ng sugal, putang ka na. O, ano ngayon ang nangyayari sa'yo? Naipit ka na ng kasusugal. Walang pinagkaiba ngayon. Bakit kasi naglalagay ka ng upuan dyan sa gitna? Sige na, go. Wala lagi na upuan doon. Tingnan mo, pag dumadaan ka, ikaw rin nahirapan. Dali, serve lang muna si Gail. Nakikita ba dito sa camera yung pag-serve ni Gail? Hindi nakikita sa camera. O, kumuhay ka muna. Naka-live tayo. Yung question mo. May tanong ka. Ito. Andito yung mic. Dito ka na, pumesto ka na rito. Alam mo, tungkol sa pagsusugal, Pilipinas, tigilan nyo yan. Tangina, delikado yan. Bagong pandemya nyo yan, yung kalulungan sa sugal. O, dali, ito na. Dito yung mic. Nahiya siya. Lumalayo pa. Pupunta rin naman dito yan. Bakit kasi pinakikitanong pa? Ba't hindi yung magtatanong talaga mismo yung magsabi? O, dito, halika rito. Gusto mo sa likod? Grabe ka naman, mas masarap kaya sa harap. O, dito. Buka na muna rito. O, yan, Mike. Sige, go. O, dalawa to. Facebook at saka TikTok yan. Paano siya? Paano sabihin? O paano iwasan? Hindi kasi niya kaya nga eh. Kung sino nga kasi may tanong siya nga eh. Dalawang mic yan. Okay, microphonein mo. Paano po sasabihin sa isang katrabaho mo na toxic na siya sa isang environment? Ganito, paano to sasabihin sa katrabaho na toxic na siya? Hindi mo naman trabaho yun eh. Nasabihin pa sa katrabaho mo eh. Trabaho mo, nasabihin yan sa boss mo. Tapos trabaho naman ng boss mo, nagawa ng paraan yan. Bakit? Kasi dito kasi lumapit kasi kayo rito eh. Ako pa lalapit sa inyo, nakakahiya naman. Ako na nga re-resolve ng problema nyo, di ba? Dito. Ako pa may question. Gumagano'n pa siya. Akala niya lalapit ako sa kanya, abot ko yung mic. Hindi ako nakita ngayon sa camera. Okay, go. Wala, okay yan. Anong po sasabihin sa kasamahan na yung boss mo gusto ka nang alisin? Hindi mo rin problema yun, naabisuhan pa yung kasamahan mo, pambira ka. Hindi mo problema yun. Na gusto siyang alisin ng boss niya. Anak ng putang inang yan. Ay, diretso. Ito gusto mo diretso. Hindi mo problema yun. Gusto mong sabihan yung kung sino man, natatanggalin na siya ng boss nyo. Tayo na, sa akin, ano yan eh, kung halimbawa sa akin magagawin yan, ako yung boss mo, ikaw yung uunahin ko. Sabi, bakit ako? Malamang pinangungunahan mo ako eh. Gusto mo maging boss? Okay lang, magpa-promote ka muna. Di ba? Oo, pero hindi. Ang gusto mo mangyari, yung tatanggalin kong tao, unahan mo siya, nasabihan. Ano ngayon na nangyari? Pinakialaman mo desisyon ko. Oh, 'di ba? Tapos ngayon, ako ngayon na magsasuffer ng repercussion ng actions. Kung tarantaduhin niya yung trabaho niya, di ako ngayon na napagalitan ng boss ko.
Oh, di ba? Huwag mo kasing pinakikialaman yung out of your pay grade. Kung ano yung bayad sa'yo, yung tatrabahuin mo. Di ba? Yung trabaho ng boss nyo, tangina, okay lang na gawin nyo yun kapag may approval kayo. Pero pag wala kayong approval, tapos presentado alsado ka, baka gusto mong maunan, ha? Tama. Oh, palit lang kailang kalagayan ng boss mo eh. O sige, alam ba, kaming dalawa empleyado. O tapos palit tayo ng kalagayan ng boss mo. Ikaw yung boss, tapos kaming dalawa to. Tapos ito, madikit sa'yo, tropa kayo. Tapos ito, tropa mo, inabisuhan ako. Ano ngayon ang labas nun? Traidor. Oh. Traidor ang labas nun. Di ba? O ngayon, ano ngayon ang mangyayari? Dahil ako, inabisuhan na, tatanggalin ako. Putang ina, tarantaduhin ko na lang kaya itong trabaho. Bakit? Tatanggalin nyo na rin naman ako eh. O, tapos ngayon, ano ngayon ang mangyayari? Pag tinarantado ko yung trabaho, ikaw ngayon naman mong problema. O, nakatulong ba yung ginawa niya? O, tamo? Pa kayo pinakikialaman kasi yung trabaho ng iba. Trabaho ng boss nyo yan eh. Ngayon, tuturuan kayo ngayon. Tutok ko sa mga mukha nyo yung camera ko, putang ina kayo. Ano? Eto, ano nga? Ano? Asan ba to si Gail? Asan ka ba? Ha? Tinignan mo yung mga ball. Okay. Mamaya mo na tignan, pambira ka na, kalib tayo. O sige na, go. Takina, bitin sa akin itong isang piraso. Iba talaga nagagawa na energy drink. Yaman na nga. Okay, next question. Ito kasing mga to eh. Hindi, sige. Follow-up question. Baka may gusto pa kayo. Follow-up. Follow-up question. Go. Wala na? Okay, sige. Ito. Teka mo na, may mikropono. Lihan dito sa lamesa. Okay, go. Dalawang mikropono to. Dapat pala lagyan mo ng ganun, lalagyan ng ganun. Para, kesa nakagano'n siya. Pangit eh. Yung question ko para sa kanya eh. Oo. Kasi nahirapan din kami solusyonan. Sobrang alcoholic nito eh. Tapos dinadaan niya kami na kaya niya ginagawa yung pagiging alcoholic, yung pag-inom, dahil may anxiety siya. So anong pwedeng ibang gateway para masolusyonan niya yung anxiety niya? Okay lang yun. Pag nagkasakit yan, tignan mo, tanggal ang anxiety niya. Tanggal din, pati inom niyan, tamo. Minsan kasi may mga tao, kailangan hayaan mo lang talaga sila sa maling ginagawa nila eh. Kasi pag hindi mo na kaya resolvehin yung problema, edi pabayaan mo siya maglubalog doon sa kung ano man ang problema niya. Ganun lang naman yun eh. Pero hindi naman kasi ubra na kayo na ngayon mga apektuhan, tapos oras ninyo na iistorbo, para lang resolvehin yung problema ng ibang tao. Di ba? Ganun yun eh. May mga tao talaga na, no? May mga tao talaga na talagang yun talaga yung gusto nila. Parang ako, halimbawa, nung mga panahong adik ako sa Yossi, diba? Yun ang trip ko eh. Ba't pakialam mo? Baka sapakin ko mukha mo pag pinakialaman mo ako. Diba? Ganun eh. Nung mga panahong adik ako sa Yossi. Then eventually, marirealize mo rin, putang na nagkataon na nandun na ako sa may bandang Antipolo, na putang na muntikan na ako madisgrasya, muntikan na ako mamatay. Tapos na-realize ko, hindi ko pala gusto mamatay na naninigarilyo ako. Ang pangit ng ending, putang inang yan. May tukod-tukod pa ako ni Yossi rito habang nakamotor ako eh. Hindi ko pala gusto yun. Ngayon ko lang na-realize, sabi ko, ayoko pala mamatay na may tukod ng Yossi sa bukanga ako. Tumigil na ako ng pag-Yossi. Pagkatapos ilang gabi na akong dinanigarilyo? 36 nights. Eventually, darating din yan. Pag naramdaman mo, uy, tangina mo, ano to? May masakit. Tangina mo, may masakit. Aray. May masakit. Tangina, dalhin niyo ako sa ospital. Pagdating sa ospital, may cancer ka pala sa atay. Oh. Liver cirrhosis. Patay. Alam mo, yung alcohol, pinakikinabangan yan. Wala naman tayong duda ron, pinakikinabangan talaga alcohol eh. Wala tayong duda ron, pinakikinabangan talaga yan. Pero lahat ng bagay na sobrang masama, tignan mo, ang ipinangako ko nun, tatanggalin ko yung Yossi. Pero di ko naman kasama ipinangako tatanggalin yung tobacco eh. Sabi mo, hindi ba parehas lang naman yung Yossi at saka yung tobacco? Oo, parehas lang yun, pero hindi kasi ako addict dun sa tobacco na malaki. Nakakatiis ako kasi may Yossi ako. Yun ang punto ron eh. Pero yung Yossi ko, nakakadalawang kaha ako isang araw. Addict talaga ako sa Yossi, brad. Addict ako sa Yossi. Ngayon, nung tumigil ako, ayun, nahirapan talaga ako ng gusto. Pero alam ko medyo hahaba ng konti ang buhay ko. Tapos ang better pa nun, alam ko hindi ako mamamatay na nakasalpak yung Yossi sa bunganga ko. Di ba? Oh, di ba? Ganun lang naman yun eh.
Gusto mo humaba buhay? Hindi, kailangan mo kasing magkaroon ng dahilan. Yun ang punto ron eh. Pag wala ka kasing makitang dahilan, yun talaga yung mangyayari. Ang mangyayari, pag alam mo, may anxiety ka, may depression ka, lulunurin mo talaga. Kasi nakakita na ako ng mga ganyan. May mga iba pa, mas malala pa. Yung pumunta sa akin, yung anak niya, yung asawa niya, dalawa yung anak niya, tapos yung asawa niya, lahat patay car crash. Tapos ngayon, dahil dun, kaya siya nagiinom. Babae rin, parehas kayo. Babae rin. Wala siyang makitang dahilan para mabuhay. So parang ang dating, nagpapakamatay na lang siya. Pero sigurado sa'yo, hindi naman ganun eh. Kasi obviously, may anak ka. Diba? Pero alam mo yung konsepto na hindi mo ginagawa yung mga bagay na hindi mo dapat ginagawa, hindi dahil sa'yo. Hindi dahil hindi mo gustong gawin yun. Kundi dun sa konsepto na ang gusto mo kasi, tularan ka ng mga anak mo. Doon lang sa punto na yun, ang gusto mo ba yung anak mo ba lasinggero? Hindi. Ang gusto mo, anak mo naninigarilyo? Hindi rin. Gusto mo ba yung anak mo ginagawa lahat ng mga maling ginagawa mo? Hindi rin. Eventually, they will figure it out. Eventually, they will find out. Tapos ngayon, sabihin mo, hindi magiging ganun yung anak ko. Wala ka assurance. Bakit? Kasi kahit saan pang putang inang pang mayamang eskwelahan mo, ipatapon yung anak mo, kung ano ang puno, siya ang bunga. Yung majority ng oras na magkasama kayo sa loob ng bahay, yun ngayon ang kinokopya ng bata. Yun ang kinokopya ng bata. Ngayon, kung hindi mo na gustong mabuhay, okay lang yun. Wala namang masama ron eh, di ba? Huwag ka lang mapapakamatay. Pero, at least, kung hindi mo na gustong mabuhay, mabuhay ka na lang para sa iba. Specifically, para sa mga anak mo kasi yun yung susunod na lahi mo. Mabuhay ka na lang para sa iba, para sa susunod na lahi mo, na alam mo ang dahilan kung ba't hindi ka masyado, kung bakit di ka na masyadong nagiinom, kasi gusto mo pang mabuhay ng mahaba para makita yung mga anak mo na makapagtapos, makapagtrabaho, makapag-asawa, tapos makita mo pa yung mga apo mo. Yan, sagot ko ron. Wala na? Okay na? Solve? Yes? Good. Oh, nasa sigil? Namputang ina naman talaga tong sekretary ko. Pag hindi ako nakalingon, nawawala eh. Ayan, tara. Tara, sige, Gil. Go na, Gil. Let's go. Ayan. Tanong po ni Anthony Dila. Boss, ano pong gagawin ko sa pinsan ko na nagnanakaw sa mama niya at minumura niya pag di binibigyan. Tapos ang mahirap po takot pa kasi ina niya sa kanya. Hindi mo problemang resolbahin yan. Problema yan ng nanay niya. Yung mga ganyan kasi, yung mga ganyang kaso, pinapakulong yan eh. Yung mga ganyang kaso, pinapakulong yan straight. Yung mga ganyang kaso, pinapakulong yan. Ayun, sa akin, simple lang naman ang konsepto eh, di ba? Kung krimen na yung ginagawa, there's that state state punishment, di ba? Ando na yung state punishment. Pero ang pinaka bottom line niyan, huwag mong pakialaman. Kasi in the first place, di mo naman anak yan eh. Problema nila yan. Problema nilang magnanay yan. Ang hindi mo gugustuhin dyan, yung pinakialaman mo, akala mo makakabuti, akala mo kaya mo resolbahin. Didiretsuhin kita, hindi mo kaya resolbahin dyan. Hindi mo gugustuhin maipit na pinipilit mong resolbahin, tas ikaw pa yung sinisi. Pabayaan mo lang. Kasi kung hindi kaya suwatuhin ng magulang yan, gobyerno naman ang susuwato dyan eventually eh. Pero hindi mo gugustuhin maipit dyan. Ang pwede, dalin mo rito, kaya kayo sinigang, akong bahala dyan, bembangin natin. Yun lang ang magagawa mo rin eh. Dalin mo siya sa taong baka may magagawa. Pero ikaw mismo, you don't have enough credibility kasi mismong nanay nga niyan, hirap na suwatuhin yan eh. Yun ang sagot ko ron. Next question. Anong po ito galing kay Bao bilat. Lods, valid po ba yun? Nakipag-break siya sa akin with the reason na he will focus on his career mo. Hindi kaya nakipag-iwalay sa'yo kasi bao bilat mo. Pangalan niya bao bilat. Dahilan na lang yun. Tangina, parang nung high school ako, may mga tropa ako, nagkukwentuhan kami. Ayaw siyang sagutin ng babae. Ba't ayaw sagutin ng babae? Kasi focus daw muna siya sa pag-aaral eh. Tapos umiiyak, focus daw muna sa pag-aaral eh. Ba't umiiyak ka? Focus pala sa pag-aaral. Di makakabuti yun para sa kinabukasan niya. Hindi, may jowa na siya ngayon eh. Ibig sabihin nun, hindi ko trip niyan. Ganun lang yun. Just move on. Move on ka na lang. Tapos ang pinakamagagawa mo, ayusin mo yung sarili mo para hindi na maulit sa'yo yung nangyari sa'yo nung nagdaan. Yun lang ang magagawa mo rin kasi wala ka na ibang kayang gawin eh.
Ano gagawin mo? Pipilitin mong makipagbalikan sa'yo? You can do that. You are welcome. Pwede mong gawin yun. Welcome ka. Pero anong assurance na makikipagbalikan pa sa'yo? Ano? Baka masayang lang ang oras mo. Next question. Tanong po ito ni Reindeer. Boss G, question ko lang, medyo mabigat to para sa akin. Nag-break kami ng fiancé ko, pagkatapos niyang umakyat sa barko at pagbaba niya may asawa na po siyang iba. Wala ka na magagawa ro, may asawa na siyang iba eh. Ano pa gagawin? Mag-move on ka. Tapos gaya din ng advice ko dun sa isa, ayusin mo lang yung sarili mo para hindi na maulit sa'yo yung dating problema. Ganun talaga buhay eh. May mga kupal na mga tao talaga eh. Ganun lang naman kasimple yun eh. May mga kupal na mga tao talaga. Wala ka magagawa sa mga kupal na tao. Minsan kasama mo pa sa buhay. Minsan habang panahon pa kayo magkasama. Taon ang binilang. Ganun talaga. Wala tayong magagawa ron eh. Ang kaya mong gawin dyan, ayusin yung ugali ng tao habang kayo pa. Doon kami magagawa. Pero pag may iba ng asawa yan, hindi na babalik sa'yo yan. Ano, magiging dalawa kayo para si Bagoy. Papayag ka ba? Ikaw na ngayon, choice mo na lang yun. Yan ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ni Chris, tanong ko lang po, dapat po bang magtago sa mga inaanak ngayong Pasko? Hindi ko alam, choice mo na lang yan. Wala kasi ako inaanak eh. Meron pala isa. Dalawa si Gail daw. Totoo, hindi ko nga maalala yung ano eh. Tama, meron nga akong isang inaanak. Yung kay kaibigan ko nung high school. Tumatanggi kasi ako eh. In case hindi nyo alam, tumatanggi ako sa inaanak. Practical akong tao. Hindi ko naman kayang panindigan yung pagiging ninong dyan sa mga anak ninyo eh. Unang-una, hindi ko naman kayo kilala eh. Yung ibang nagme-message sa akin na ikaw po ninong ng anak ko. Hindi ko kayang panindigan yung pagiging ninong dyan sa anak mo. Nasa Mindanao ka, hello. Ano gagawin mo? Hihingin mo sa akin yung pera, Papa Gcash. Tapos puro ganun na lang, Gcash na lang ng Gcash, wala kamatayang kahingin ng pera. Alam ko na yan, tangina lumang tugtugin na yan. Pag nininong, oo, lumang tugtugin na yan. Ikaw, akala mo, karangalan sa'yo, magninong ka na magninong. Pero huwag mo kakalimutan, tangina, yung mga magulang niya, pipigayin ka ng pipigayin sa pera. That's another term for pag birthday ng anak ko, Pasko, bagong taon, at saka trip namin, bigyan mo kaming pera ha. Yun na ibig sabihin ng ninong. Ano ka? Tapos ngayon magtatago ka, tinanggap mo yung pagkaninong eh. Ano kasi tatanggapin yung pagkaninong? Tapos ngayon tatanong mo sa akin kung dapat ba magtago sa mga inaanak. Diba? Huwag mo kasing tanggapin yung pagkaninong. Tigilan nyo kasi yung katatanggap ng ninong na ninong na ninong na ninong. Kayo namang nagsisikuha naman ng ninong. Tangina, kumuha naman kayo ng mga kayang panindigan yung konsepto na pangalawang tatay yan at advisor yan ng anak ninyo at hindi po tangina, puro pera inaarabas nyo. Yun ang sagot ko rin. Mga tao hindi naintindihan yung konsepto ng pagdininong. Tanga eh. Sige, next question. Tanong po ni Racer Guevara, pwede bang mamigay ulit dyan ng kape? Pwede. Maraming tao rito. Meron ditong nagtitinda ng kape doon sa may bandang bungad. Pero palagay ko kung mamimigay ka, hindi naman siguro sasama ang loob nung nasa may bandang bungad. Dahil yung mga bibigyan mo, mga hindi naman bumili ng kape rin sa kanila eh. Kasi yung mga bumili ng kape sa kanila, hindi rin naman, hindi naman siguro iinom ng 2 shot ng kape. Isa sa inyo, isa doon sa binilan nila. Pwede siguro. Yan, sagot ko ron. Tanong na iba't ibang tao to, sir. Bakit ka daw galit kay Bugoy? Hindi ako galit kay Bugoy. Personal, hindi ako galit sa kanya. Hindi ko nga siya kilala personal eh. Just so you know, just for this to go out in social media. Hindi ako galit kay Bugoy. Yung sinasabi niya, hinahamon ko. Yung sinasabi niya, ano sinasabi niya? Wala daw sinabi si God na huwag ka mag-asawa na marami. Meron nga eh. Diba? Kasi nga, ang ginagawa nga niya, hinihikayat niya maraming mga tao na mag-asawa na marami. Diba? Ganon yun eh. Hindi nakakabuti yan eh. Ang problema, tinuturo niya kasi sa social media yung tungkol sa Diyos na hindi nga totoo. Pero mo, gamitin mo pangalan ng Diyos para sa inimbento mong konsepto, tas hindi mo pala kayang panindigan, tas umaarte kang parang propetahan. Tangina, bulaan, dadali mo sa impyerno yung lahat ng mga sinasama mo dyan, Bugoy. Hindi ako galit sa kanya personal, naaawa ako doon sa mga nakikinig sa kanya. Personal, wala naman akong pakialam sa kanya eh. Problema niya yan eh. Problema niya, wala akong pakialam sa kanya. Kung ano yung gusto niya, kung ano yung trip niya. I'm a big fan of live and let die. Kung anong trip mo, bahala ka sa buhay mo. Pero ang bottom line niya, may tinasabi kasi siya sa internet eh. Yung sinasabi niya sa internet, ang tinututulang ko. O ngayon, nasan ka na, Bugoy? Akala ko ba, protect mo? Sarili mong integrity na statement, hindi mo kayang protektahan? Ang tapang mo magsalita, di ba? Protect ka pa nalalaman. Next question. Kenneth Dayaw, Idol, sumasabay na ako sa Project 1M. Nagluluto ako ng mani at binababa ko sa mga sari-sari store. Nakikita ko na gumagana. Any tips, Idol, para lalo ako mapalaki ang profit? Sa mga sari-sari store, baba mo, damihan mo.
Basta ingatan mo lang yung sarili mo na magpautang na magpautang na magpautang na magpautang na magpautang. Kasi ganyan yung ginagawa ng iba, consignment nila eh. Kino-consignment. Kung kaya mong kaliwaan, better. Kung kailangan talaga pautang, konti-konti lang, damihan mo. Kasi more chances yun na bumalik sa'yo yung profit mo pag dinamihan mo yung mga pinautang mo. Pero, konti-konti lang. Kasi ang mahirap niyan, binomba mo yung isang bagsak sa isang tindahan. Binlabla ka. Tapos hindi nabenta, or worse, nabenta, di ka binayaran. Risk management ka dyan. Pwede. Oh. Risk management ka dyan. Importante risk management. Kapag ka ikinalat mo yung asset mo, yung asset mo, yung kapika-piraso, more chances na maraming babalik sa'yo. Pero pag ibinomba mo sa isa lang, tapos pinautang mo pa, pag yun hindi na nagbayad, durug ka. Yun ang pinakamalaking tip ko, ingatan nyo sarili nyo. Basta ingatan nyo sarili nyo sa too much exposure, na tipong isang pagkakamali lang sapat para ikabagsak mo. Okay lang na maraming beses ka magkamali, kasi sa mga pagkakamali, matututo ka rin naman eh. Diba? Sa mga pagkakamali, matututo ka rin naman eh. Mga pagkakamali, matututo ka rin naman eh. Oh. Diba? Pero hindi naman maganda na sa isang pagkakamali lang, lumagapak ka. Hindi nauna yung pagkatuto. Bakit? Kasi too much exposure. Yan ang sagot ko rin. Pagyan akong tubig yun. Tanong po ni MJ Caballero, Boss, magandang umaga sa'yo. Kamusta po ang pagbubukas sa bagong branch? Okay lang. Wala akong announcement na ginawa para maipakita sa inyo, Pilipinas, na ganito talaga yung totoong negosyo. Sa madalas na pagkakataon, hindi mo alam kunyari, hindi mo alam yung ginagawa mo, ganun. Tapos wala kang announcement na ginawa, wala talaga masyadong darating. Pero nasa food park ka naman, so minsan may konting benta, minsan wala, ganun. Tapos hindi ka bumubugbog ng marketing, ganito talaga yung normal na nangyayari. So ito, merong konting bumili, konti lang, hindi masyadong marami, kasi nakapagsimula kami rito, mag-aalas 10 na. Yun ang sagot ko lang. Eto, okay lang naman, happy naman kami. Every now and then, ganun. Every now and then, may customer na pumupunta, ganun, magtatanong, tapos bibili. Yung iba, hindi naman bumibili, ganun. Okay lang naman. Yeah, next question. Pengitan tubig. Tanong po ito galing kay Anikin 199.6. Sir, tama bang manahimik ako sa mga personal na paninira sa akin para lang maprotektahan ng mga anak ko? Kung hindi naman importante yung mga taong nagsasalita, huwag mo nang pansin. Alam mo, you cannot get to your destination when you throw stones at every dog that barks. You cannot get to your destination when you throw stones at every dog that barks. Yung mga asong kumakahol, hayaan mo lang sila. At the end of the day, di naman sila nagbabayad ng bills mo eh. Ganon kasimple yun. Para maprotektahan yung anak. Bakit? Binabanatan ba nila anak mo? Ibang usapan nyo kapag kaganon. Diba? Merong bullying, merong harassment. Paalala ko lang, pwede kayo magsampa ng kaso. Hindi nyo na kailangan pang makipagpisikalan o makipagbuntalan ng salita. Yan ang sagot ko rin. Next question. Tanong ko ito galing kay Arman Farcon. Baka magkaroon ka ng acid bro, nagsusoft drinks ka. Di pala ito tarang statement to? Yeah. Nagsusoft drinks ka, nasa ibang pwesto po pala kayo. Anong lugar to? Sa mahabang parang pa rin ba? Salamat. Ganda. Dalawa na pwesto namin. Isang mahabang parang barangay hall, ang Honor Rizal. Yeah. Mahabang parang barangay hall, ang Honor Rizal. At saka, nandito kami ngayon sa Dom sa Viewpoint, ang Honor Rizal. Halos magkalapit lang tong dalawa na yun. Isa sa Barangay Hall, isa dito sa overlooking. So yun. Punta kayo dito. Next question. Tanong naman po ito galing kay mahaba-haba. A-Sport Gas. Hello Idol, yung nasa Juan 1.1 na ang verbo ay ang Diyos at sa Juan 1.14 at nagkatawang tao ang verbo, bakit hindi po nagtutugma sa sinasabi sa Juan na ang katawang tao ang Diyos at sa Hosea 11:9, hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit, hindi ako babalik upang ipahamak ang Efraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal sa gitna mo at hindi ako paroroon na may galit. Hello Tama ka naman. Ako'y Diyos at hindi tao. Tama ka naman. Kasi tatanong mo, alin ba yung tao? Di ba? Kapitulo 1, versikulo 3, kung di ako nagkakamali ng Ebreo. Pagpasok niya sa sanlibutan,
Hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan sa akin ay ipinaghanda mo. Yan ang nakasulat eh. Diba? Hindi mo naman maaalis yun eh. Hindi naman kumukontra yun eh. Kasi ang Diyos, hindi talaga tao. Alin ba yung tao? Yung katawan. Diba? Kaya nga sinabi nagkatawan tao eh. Oh. Alin ng tao? Yung katawan. Yung nasa loob ng katawan, 1-1-1. Ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Hindi naman nakakalito yun eh. Kaya nga sabi, pagpasok niya sa sanlibutan, hain at handog. Ayaw mo lang sila, Gil. Ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan sa akin ay pinaganda mo. Ano yung inihanda? Katawan. Ano yung katawan? Tao. Pero yung pumasok sa sanlibutan, na sinasabi, pagpasok niya sa sanlibutan, yung ba pumasok sa sanlibutan, tao ba yun? O, bahala ka na ngayon. Bahala ka na. Tama ka naman. Ang Diyos, hindi talaga tao. Tama ka. Hindi ka naman mali dun. Yun ang sagot ko ron. Ayos, no? Sarap pagkwentuhan yan. Habang nandito tumihigop ng mainit na sabaw. Lamig dito eh. Nandito kami, nasa Domsa Viewpoint, Angono, Rizal. Domsa Viewpoint, Angono, Rizal. Domsa, D-O-M-S-A, Domsa Viewpoint, Angono, Rizal. Sige, next question. Tanong po ito ni Mark. Sir Chester, I wanna ask if you talk to your younger self from the past, what you want to say? What you want to say. Kaya nga, ayoko nang nag-i-Inglesan eh. Kasi nagkakaproblema talaga sa grammar kapag nag-i-Inglesan eh. Wala. Kasi hindi naman mangyayari na yun eh. Pero sige, sasagutin ko na lang hypothetically, diba? Talino mo ng gusto, tabaan mo ng gusto yung utak mo kasi malaki pakinabang kapag mataba utak mo. Minsan panahon, sa sobrang taba ng utak mong siraulo ka na, pupunta ka sa basurahan. Tapos susunod nun, magbebenta ka ng sa sinigangan. Tapos susunod nun, abangan. Siraulo talaga, Chester. Siraulo talaga. Yeah, next question. Tanong naman po ito galing kay Jumong Raid. Bukang bibig mo, brother, ay ang kabilang buhay. Ano bang sapat na pananampalataya mo upang ikaw ay tanggapin sa kabilang buhay? Hindi ko alam kung Kristiyano ka o Islam. Pero alam mo, ang pinaka-common denominator, tapansin ko common denominator ng halos lahat ng mga lumang libro, yung mabubuting gawa na ginawa sa pananampalataya na merong kabilang buhay at merong Diyos na gumawa sa lahat ng bagay. Yun. Mga tinagong gawa, hindi mga gawa na pakitang tao. Kasi sabi ng iba, hindi na daw kailangan gumawa, hindi na kailangan gumawa. Hindi na kailangan gumawa, pananampalataya na lang. Pero magtataka ka, pagka-abulo yan, kailangan gumawa. Ang daming tao ngayon, good evening, ang daming tao ngayon, sakim eh. Sobrang daming tao, sakim. Sarili lang talaga nila nasa isip na yun, mga pastor pa yung iba. Daming tao, sakim. Sa akin, ang pinaka-bottom line, simple eh. Hindi naman komplikado eh. Diba? Gawa ka mabuti sa kapwa-tao mo. Huwag mo nang iparangarandakan. Tapos ang pananampalataya mo, ano yung kayamanan mo para sa kabilang buhay? Yun. Tanong po ito galing kay Rog Rigere. Tingin mo ba, totoo bang connected sa drugs yung former or present president? Hindi kasi importante opinion ko dyan eh. Ano ba kasi track record? Ang track record, yung dating presidente, galit sa droga. Yung bagong presidente, minsan panahon na rehab. Diba? Yan ang track record eh. So ngayon, kung ano pa yung in-between, hindi ko na alam. Basta ang alam ko, merong isang interview ni Marcos, ang Duterte, pag ini-interview tungkol sa droga, parang galit talaga. Mamamatay ka. Masisira buhay mo. Ganun siya. Pero pagka yung bagong presidente, tinatanong tungkol sa mga drug dealers at saka sa mga sindikato, ang sagot niya, hindi tayo makikipag-away kahit kanino. Basta gagawin namin yung ginagawa namin. Magkaiba yung sagot ng dalawa eh. So ewan ko, bahala ka na kung ano ang conclusion mo ron. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito galing kay JV Gonzalvo. May galit ka ba, sir, sa mga pastor? Pastor agad kasi na-mention eh. Specifically sa mga pastor ng demonyo na puro pera lang ang gusto. Bakit? Nag-aakay sila ng kaluluwa ng kapwa-tao papuntang impyerno eh. Diba? Nag-aakay sila ng kapwa-tao papuntang impyerno. Kaya sabihin mo, bakit kami galit? Kasi yun mismo ang kalaban ng Diyos eh. Mga pastor ng demonyo. Yun mismo diretso. Kaaway ng Diyos yan. Magkaiba yung kaaway ng Diyos at saka kaaway mo.
Diba? Hindi ko naman personal na kaaway yan. Kaaway ng Diyos yung mga yan eh. Diba? Ngayon, even better sa akin, kung makikipag-away din ako sa kanila. Para patunayan ko ngayon sa Diyos na hindi ako kalaban ng Diyos. Bakit? Yung kaaway ng Diyos, kaaway ko rin eh. Ganun lang naman kasimple yung konsepto eh. Diba? In case hindi nyo alam, Pilipinas, huwag kayo masyado magigiliw sa mga pastor dahil ang dami-daming pastor ng demonyo na dadalhin lang kayo sa impyerno. Huwag kayo masyado magigiliw sa mga pastor. Ang mga pastor, okay lang na tuligsain mo, okay lang tanungin mo, okay lang ipitin mo sa mga tanong mo, ayos lang yun. Kung pastor ka ng Diyos, automatic din yun na ang Diyos mismo ang tutulong dun sa tao na yun para makasagot siya. Bakit? Nakasulat yun eh, 21, 13, 14, 15 ng Lucas eh. Diba? Ito yung magiging patotoo sa inyo. Pagtibayin nga ninyo inyong puso na huwag munang isipin kung ano isasagot sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi maaaring masalangsang o matutulan ng lahat ninyong mga kalit. Tignan mo, kung ako nga na hindi naman pastor eh. Takina, lalos ko Biblia eh. Diba? Alam ko kung ano nangyayari sa Biblia eh. Yung mga pastor, takina, wala namang kamalay-malay. 3 pirasong talata lang alam, mali pa yung isa. Diba? Ang dami yung mga ganyan, papastor-pastoran. Yung John 3:16, Malakay 3:10 at saka 2:8 ng Epeso. Yun lang alam nilang talata, mali pa pagkaintindi doon sa iba. Good evening. Yun ang sagot ko ron. Hindi yan personal na mga kaaway ko, pero inaaway ko lang talaga sila para patunayan sa Diyos na, di ba? Pero personally, spiritually, mga kaaway yung mga yan. Spiritually. Personal, wala naman silang atraso sa akin. Personal, wala naman silang ginagawa kahit na ano sa akin. Spiritual yung atraso niyan. 6:12 ng Efeso, ang aming pakikipagbaka hindi sa laman at dugo, kundi sa mga pamunuan sa mga namamahala ng kadiliman sa sanlibutan ito. Yung mga yan, kasama yan sa mga namamahala ng kadiliman sa sanlibutan ito eh. Yung mga pastor, ang dami niyan. Okay, go next question. Tanong po ito ni Anthony Dile ulit. Boss, natatakot na ako maging matalino. I feel bad and sad for what I saw to everything in this generation. Right? And also the future nakakabahala po. I think naiintindihan niyo rin Hindi ka po pa ako. matalino kapag kaganyan. Hindi ka pa matalino pagka ganyan. Kasi hindi dapat yung takot ang pinapairal mo eh. Dapat ang pinapairal mo, alam mo kung ano gagawin mo para ma-resolve yung kinakatakot mo. Hindi ka pa masyadong matalino yan. Bakit? Focusing on the problem ka eh. Hindi ka focusing on the resolution eh. So hindi ka pa masyadong matalino pagka ganyan. Diba? Yung mga tao nagfo-focus sa resolution ng mga problema, yan talaga yung mga matataba utak. Bakit? Nire-resolve nila yung mga problema eh. They know how to come up with resolutions. They know how to root cause analyze. Diba, RCA yan eh, root cause analysis ka eh. Tapos, pag nakuha mo na yung kabuod-buuran ng lahat ng problema, then, you deploy kung ano man yung nararapat na resolution para dun sa problema. Diba, para magamot mo na yung problema, tapos hindi na umulit yung problema. Yun yung mga matatalinong tao. Pero pag hindi masyado pang matalinong tao, yan, focus ka talaga sa problema, tapos umikot-ikot ka na lang doon, tapos nalulungkot ka, tapos natatakot ka, tapos nalulungkot ka, natatakot ka, emotional ang labas mo. Hindi ka matalino pag emotional ka. Bakit? Kasi mga logical na tao, kontrolado nila emosyon nila. Kung ano yung emosyon na kailangan ilabas doon sa eksaktong pagkakataon, kung kailangan ilabas yung emosyon na ilalabas nila yun. Readily available. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito galing kay Raystor Guevara. Ano pong mas masakit? Saktan physical o saktan ng salita? Salamat po. Parehas. Bakit naman kasi gusto mo pang masaktan ng kahit na ano doon sa dalawa? Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong po ito galing kay Ice Cold Freezy. Paano po malalaman na sinasaksak ka na patalikod? Kapag ka nababalitaan mo, galing sa mga tropa mo, kasi maririnig mo rin naman yun eh. Diba, matuto ka rin umalam ng body language. Kung palagay mo, meron kang kalaban, diba, tapos yung mga kaibigan mo, nadidikit sa kalaban mo, tignan mo ngayon yung itsura nila pag magkakasama kayo. Normal pa ba o hindi na? Yun ang sagot ko rin. Next question. Tanong naman po ito galing kay, di ko maintindihan, Rome lang naintindihan ko. Sir Chi, saan ba maganda mag-invest sa trade? Thanks po sa pagsagot. Mag-invest sa trade? Hindi ko alam specific kung ano tanong mo eh. Hindi ko alam specific kung nag-ano ka ba. Alam ko market in general. Pero kung Bitcoin ba, o stocks ba, o Forex ba. Pero ito na masasabi ko. Lahat ng mga market may sariling psychology. Alamin mo muna yung psychology ng mga market bago ka pumasok. Yan ang sagot ko rin. Next question. Sabi po, di ba natatanong, pero sabi ni Rog Rigire, pareho po kayo ni Brother Eli, basta usapang kaluluwa na wala kang pakialam banggain mga aso na pastor. Siguro, oo. Watching from Bilibid, sana makasama ka namin dito. Ayaw nyo na. Konti na lang yan siguro. Baka may magdemanda din sa akin in the future. Malay nyo, di ba magkasama-sama tayo dyan. Taka, malaking pakinabang sa inyong mga nasa Bilibid kung nakasama nyo ako dyan. Next question.
Tanong po ito galing kay Raindex. Sir Chester, tutuloy ka po ba ang relasyon namin? Kasi parang nahalata ako na may tinatago siya sa akin. Hanap ka muna ng ebidensya, mabigat-bigat. Kasi panahon din naman na magsasaysay niyan eh. Hanap ka muna ng mabigat-bigat na ebidensya. Kasi ang hirap mag-conclude base lang dun sa halata ko. Diba? Kumuha ka na matibay na ebidensya. Hindi ubra yung halata. Kasi maaaring tsamba-tsamba lang naman yun eh. Hula-hula mo lang din yan eh. Halata, hindi gumagana yan. Next question. Tanong naman po ito galing kay Wawa. Sir Chi, totoo po ba na nakapagpabagos ng tao ang pera? Nakapagpabago ng tao ang pera? There's some truth to that. Hindi lang yan dun sa, dati kasi paniwala ako dyan, nailalabas lang talaga ng pera kung sino talaga yung ugali mo. Kung ano talaga yung ugali mo. Pero there's some truth na napapabago talaga ng pera ang mga tao na may mga dating humble, nagkaroon lang ng sobrang daming pera, ang yabang na. Nagkakaroon ng ganun. Merong ganun. Hindi mo maaalis yun, meron talagang ganun. In every rule, there's always an exception. Sabi nila, lumalabas lang daw yung tunay na ugali. Yun din naman yung sinasabi ko dati. Pero ang pinaka-bottom line, may mga tao din talagang nababago ng pera. Ang problema kasi dyan, yung pag-ibig sa salapi eh. Yun ang sagot ko doon. Next question. Tanong po ito ni Jen Bao. Idol, ano masasabi mo sa trending ngayon na konti na lang ang sabaw ng Lucky Me? Nakakatuwa yun. Kasi napunta sa sinigang. Yun ang sagot ko doon. Next question. Ayan. Tanong po ito ni David Lagaspina Naldor. Hello, brother and Miss Beautiful Gail. Salamat. Well, di joke lang. Wala ka na ulo Ito ko. sana yung mic ko. Yan sana yung mic, Gail. Masyadong malayo sa mukha nga mo yung mic. Ayan. Nawala tuloy. Ayan. Salamat po sa Diyos sa pagkakataong ito at congrats po sa new branch. May ask lang po ako sa talata na ito. Ano pong pagkakaunawa mo dito? Proverbs 26:4-5. Huwag mong sagutin ang mangmang ng ayon sa kanyang kamangmangan. Baka ikaw naman ay maging gaya niya. Babalikan ko yung mga dati ko Sagutin mo notes ang dyan. mga mangmang ayon sa Alam ko yan, kanyang kamangmangan. Baka siya'y maging pantas sa ganang kanya. Alam mo, naalala ko yan. Hinihimay ko yan dati. There was a time in the past, hinihimay ko yan. Yung dalawang talata, magkadugtong na yan eh. Ang kulit nga yung dalawang talata na yan eh. Ano yan eh? Yung dalawang talata na yan, ano yan? Anong tawag dito? Meron silang tawag dyan eh. Paradox. Paradox yung dalawang talata na yan. Paano paradox? Yung akala mo sa isang tingin magkakontra. Pero si Solomon, sa talino ni Solomon, mukha bang gagawa siya ng dalawang talata tapos magkakontra? You have to put that context in eh, 'di ba? So hindi magkakontra yung dalawang talata na yan. I think that verse has something to do with arrogance. Kasi merong mangmang na arrogante na kapag sinagot mo siya ayon sa kamangmangan niya, mahahawa ka. Meron namang mangmang na hindi arrogante at talagang mangmang lang talaga siya at gusto niyang matuto, na pag inilibel mo yung sarili mo sa kanya, mahahatak mo siya pataas. Dalawang klase mangmang. Isang mangmang na mangmang talaga, tapos isang mangmang na pantas sa sarili. Mangmang din yun eh. Pantas sa sarili kung tawagin nila. Pag si Solomon na nagsusulat, ganoon siya kung magsulat eh. Pantas sa sarili ang tawag niya ron. Yung arrogante. Pantas sa sarili. Nag-iimbento ng maraming iba-ibang mga bagay para pataasin yung social value niya. At the same time, pakiramdam niya, lahat ng sabihin niya tama. Yun ang tawag doon, pantas sa sarili. Technically, mangmang din yun eh. Diba? Dalawang klase ang mangmang. Isang mangmang na gustong matuto, isang mangmang hindi gustong matuto, arrogante lang talaga. Pag yung mangmang na yun na hindi gustong matuto, ang sinagot mo, ayon sa kamangmangan niya, mahahawa ka ron. Pag yung mangmang na gustong matuto, ang sinagot mo, ayon sa kamangmangan niya, mahahatak mo siya pataas kasi matututo siya. Dalawang klase ang mangmang. Hindi nyo lang alam. Makes sense, Pilipinas. Makes sense. Napakabihira na nagdi-discuss itong bagay na to sa social media. Napakabihira. Nag-enjoy ako ron. Taka na tumatalino na audience ko. Sarap ng gantong pakiramdam. I wish you understand what I feel right now. I feel very proud of myself. Sarap ng pakiramdam ko sobra. Sobra. Naaalala ko yung mga unang tanungan dati, mga wala kakwenta-kwentang ordinaryong tanong eh. Bababae yung asawa ko, yung anak ko, paano ba yumaman, mga ganong klase yung mga tanong. Ngayon yung mga tanong, very detailed, outstanding, very promising. Maligaya ako.
hindi ko in-expect kahit kailan that I will see the time na meron ng mga tanong na out of the usual na very specific sa mga talata ng Biblia. Very specific sa mga conspiracy theories. Very specific sa karunungan ng mundo at saka karunungan sa kabilang buhay. Hindi ko in-expect ito na makikita ko tong panahon na to. Masaya ako, sobra. Masaya ako. Ang baba lang energy ko ngayon kasi baka madali na ako ng tinitira ko laging cobra eh. Ano lang ngayon eh. Mountain Dew lang muna ngayon. Kaya medyo mababa yung energy ko eh. Tsaka at the same time, di rin masyadong kagandahan yung pakiramdam ko. Ang sakit ng lalamunan ko. Pero happy ako sobra. Kung ano, last question, go. Tanong po ito galing kay Jumong Raid. Brother, kung ikaw ay tatanggapin na ng Diyos sa langit, Naku po, patay. at kung meron itong 3 katanungan, ano ito at bakit? Hindi ko alam. Narinig ko yan sa Muslim eh. Yan yun. Kung tatanungin ka, tas ano yung 3 tanong? Narinig ko sa Muslim yun eh. Hindi ko alam eh. Meron lang ako kasing konting ito. Let's just put it into context na meron lang akong konting idea. Konti lang. Kung paano mag-isip ang Diyos. Meron akong konting idea kung paano mag-isip ang Diyos. Base sa lahat ng mga nabasa ko, may mga common denominators. May mga common denominators. Hindi ilalagay ng Diyos yung level ng pag-iisip na katulad ng meron tayo bilang mga tao kung siya hindi marunong mag-isip. At sigurado ako, ito 100% sigurado ako, hindi mangyayari na magkakaroon ng tanong sa akin ang Diyos kasi alam niya lahat ng bagay tungkol sa akin. Sinasabi ko lang. Kasi Gaya ng nasusulat, nakikilala ako ng aking Diyos. O ang mas magandang sabihin, nakikilala ko ang aking Diyos. O ang mas magandang sabihin, nakikilala ko ang aking Diyos. Sa mga nakakaalam, konti lang sila yung nagbabasa. Pero yung sabihin mong kilala mo ang Diyos, mabigat na statement yun eh. Pero alam mo, mas mabigat na statement dun, yung sabihin mong kilala ka ng Diyos. Kasi sa haba ng panahon na nag-aaral ako ng maraming bagay tungkol sa Diyos, alam mo, isang bagay na natutunan ko tungkol sa Diyos eh. Nakikipag-usap siya sa karunungan. Nakikipag-usap siya sa karunungan. Kapag natutuwa sa'yo, bibigyan ka karunungan. Pag hindi natutuwa sa'yo, magdidilim yung isip mo. Kasi nakakita ako ng mga taong minsan panahong may karunungan, nagdilim yung isip. Pero nakakita rin ako ng mga tao, tangina, straight out, hands down, bobo talaga. Pero tangina, nung makita ko at makilala ko sila ulit, hindi na biro yung talino ng mga tao. Ang Diyos nakikipag-uusap sa karunungan. Yung nasa Oseas, pag mabait ang tingin sa'yo ng Diyos, bibigyan kanya karunungan. Yun ay bibigay sa'yo, pagkaalam. Hindi lang sa buhay na to, hindi lang sa darating, kundi marami pang in-between. Ang daming in-between. Kasi hindi lang yan karunungan sa kabila eh. Pati karunungan dito eh. Yung pag-iisip mo na lumapit sa'yo, may problema, alam mo agad kung ano problema, alam mo rin kung paano resolbahin, in a snap. Isang pitik, alam mo agad. Meron akong ganong swerte. Meron akong ganong swerte. Yung swerte ng sipag. Meron akong sipag. There was a time in the past na pagka nagbabasa ako ng Biblia, as in literal, mano-mano Biblia talaga. As in literal, Biblia. Ngayon, kakabasa. Dumating na yung panahon na yung mga talata ng Biblia, naaalala ko na. Tapos doon ako nagbubulay-bulay araw at gabi. Nag-enjoy ako sa buhay ko ngayon. Nung natatanong ako ng mga tao,
Kasi hindi birong karangalan ito eh. Hanap kayo ng iba sa social media ng ganito. Harap kayo sa social media, hindi pastor, influencer lang, ordinaryong vlogger. Tapos natatanong mo ng kahit na anong tanong, hanap kayo ng ganito. Wala akong makita sa social media. Kaya nga sabi ko, nung mga panahon ng pandemya, kaya premature nga, hindi nga dapat ngayon eh. Dapat ito later pa eh. 6 years from now. Kung kailan magre-retire na ako, papamahagi ko yung karunungan ko galing para sa mga tao. Pero, tsumamba, napaaga, di sige, pwede na rin siguro. Overall, alam mo, nitong mga nakaraan, nag-o-audit ako ng buhay ko eh. Dati, pera lang yung marami. Ngayon, may laman na yung puso ko eh. Meron na akong ang tawag nila kayamanan. Yung dami ng mga taong natutulungan, yung dami ng taong umuusad yung buhay, yung dapat magpapakamatay na hindi na sila tumutuloy. Overall, excited akong makita ko ano yung tsura ng kabila. Kasi dun sa kabila, dun ko ngayon malalaman kung ano yung tsura ng totoong kayamanan. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas. Mahal na mahal kita.